center spring natin ay 1000 RPM din. TSMP, wala siyang dragging sa kahit na mabagal yung takbo. Acceleration, may tamba ng konti. Transit tayo. Yo, what's up mga pengo? Welcome to another episode. For today's episode ay performance ng naka-springs saka groove na bell. Clutch springs ay 1000 RPM na Daytona pang NMAX V2. Center spring natin ay 1000 RPM din. TSMP na pang NMAX Turbo, Aerox Turbo. Tapos groove bell, tapos stock lining. Bago tayo magsimula, i-flex ko lang yung aking mga product. Stainless na base plate sa plaka para hindi siya mayupi. Plate light, then RCB na Flow Pro, NMAX Turbo 320mm, takip sa left side pocket, and RCB na brake levers left and right. Yung side mirror ko ilalagay ko sa video tag products, then sa left side pakita nyo. Tapos RCB mags yan, Shopee Racing yan. Mokoto na screen protector. Alright, so ngayon habang naka-center stand, paanda rin natin yung performance. Makikita mo sa side mirror may vibrate ng konti. Normal yan. Ngayon naka VMAX tayo para may kumpara ko yung latest vlog natin about sa springs na 1.2, tapos ngayon 1000 RPM na yan. Sa S mode ganun din ang idle, konting vibrate na mararamdaman sa manabela, sa side mirror. Dahil 1000 RPM tayo na center spring saka clutch spring, tatakbo to ng 2.5. Kakapit yung clutch lining sa bell ng 2500 RPM. Yun ang number 1, idling. Vibration, di na mawawala sa scooter yan. May konting vibration, pero minimal lang. Sa dragging, wala siyang dragging sa kahit na mabagal ng takbo, kahit na under pa lang tayo, wala siyang dragging. Promise. Kasi naka-groove tayo, tapos 1000 clutch spring saka center spring. Kumbaga match. Sana all. And number 2 na tayo sa harness review sa ating CVT set ngayon. Acceleration. Yan. May hatak. Yun o. Merong may damba na konti. Alright. Panoorin nyo yung may ginawa contest sa Pagan. Dati nung stock pa lang yung mga CVT ko, 400 meters nakukuha ko sa 100 kph. Tapos 16 seconds, 16.8. Tapos nung nag-test ako nung nakaraan, bira, tapos hanggang shift level 3 yung shifter natin, 14 seconds. Yan. Ganito rin setting ko sa CVT. Nakuha niya ng 100 kph ng medyo madali, 14 seconds. Kung gusto niya ng hanggang 12 seconds, siguro palit kayo ng clutch assembly na lighten, tas clutch bell na lighten, tulad ng RS8, JBT, yan, palit kayo para maganda yung acceleration, mabilis. Pero sa top speed, pares lang yan. Yan. Number 3, performance under tayo. Yan, kapag binibira mo, may ungol ng konti. Yan o. Yan o. Nakakabanking naman.
Tapos magda-downshift tayo. Yung downshift niya hindi ko masyadong random. Nung nagpalit tayo ng 1,000 RPM na center spring, kumbaga nabawasan yung kanyang engine brakes. Yun sa akin pakarandam ko nabawasan ng gigil sa downshift dahil nga tumaas na yung RPM natin. Mas madaling tumaas siya, mas madaling sumagat. Sa performance, improve yung hatak, maganda sa uphill. Yan, kahit may angkas, okay. Stable in shifting. Yung naramdaman nyo na mataas yung RPM, yan, ganyan. I-throttle ko na steady shift. Ganun, mataas ka agad yung RPM nya. Yung top speed naman sa rekta, hindi ko pa na-testing. Pero although yung tinesting ko sa downhill, sa stock, kaya kong 128 to 129. Pero dito sa naka spring ako, lumakas yung hatak. Parang nag low speed siya. Ano lang 126 kph lang nakuha ko. Sa fuel consumption, medyo tataas tayo. Ngayon, nakuha ko nga 35 nga naging 36 kanina, naging 35. Alright. Uy! Lokot! Why? Medyo malakas sa gas. Tataas kasi nga mas kailangan niya ng RPM, kaya malakas sa gas. Kumaga, pipiga ka sa throttle. Pag pipiga tayo sa throttle, mas malakas sa gas. Yan ang fuel consumption. Bilis lang yung aking vlog. Wow. Suicide more and suicide more. Enjoy the twisties. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. This life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making change
engine brake ko pag nagda-downshift. Konti na lang kasi nga tumaas yung RPM ko. So konti na lang dinadagdag na RPM kapag nagda-downshift or gumagamit ng shifting. Kaya pala pag rumerekta tayo, naubos kagad yung lakas dahil sumasagad na sa 10,000 RPM. Ilan sagad ng motor na to? 10,000 RPM. Kaya sa top speed or sa rekta, mas lumalakas pa yung stock na springs. Ilan napansin ko, honest review yan. Pero di ko alam kung na-break in na itong springs, kung gaganda pa. Kasi sa ngayon ay matigas pa yung springs natin. Nagpuputo ng puno mga pengo dahil magro-road widening. Grabe, inaubos yung puno dito sa Marilaki. Paalala nga pala mga pengo, kapag nagpalit kayo ng mas patigas na center spring, halimbawa from 800 RPM na stock, gagawin 1,000, ang gagawin ng spring, pinapabagal yung pagbuka ng torque drive. Kaya medyo matagal kunin ang max speed ng naka springs. Kailangan ng todo birit. Sa arangkada pa lang kailangan mo nang bumirit siya. Kapag nakalusong na tayo, kailangan natin mag T mode para tipid sa gas. Yan. So number 5 na tayo ng ating review, honest review sa naka springs. Number 5, disadvantage ng naka springs. Hindi lang positive, pati negative. Ba't may pipitik dito? Nung katulad ng sabi ko kanina, less engine brake. Humina engine brake natin kapag nag-springs tayo ng pang NMAX turbo. No top speed, puro arangkada lang, mas maganda pa yung stock pag gusto mo ng top speed. Saka mag-boltang ka, mag superstock ka sa makina kung gusto mo ng top speed. Lastly, sa disadvantage, kailangan mo ng remap para sumakto yung AFR. Kasi ano ito lean ang gas natin kapag 20, 40 or 60% na piga. Pero kapag nakakalating piga ka na, nagre-reach. Kapag medyo piga 1/4 to 40%, 50%, lean ang gasolina, kaya wala tayong arangkada. Pero kapag nakakalating piga ka na, tapos 60% na piga hanggang full throttle, reach naman, doon lumalakas, maring malunod. Kaya nag-ano lang tayo ngayon, unleaded. Pero para sa akin, mas malakas si 95 octane na gasolina. Yun ang tested ko dahil motor pag Thursday. Pag Wednesday, wala kang makikitang motor dito din sa Yates. Suspension, ang ganda ng suspension natin. Oy! Super high tech na dito sa Sampaloc, Tanay. Pero ng stoplight. Yeah. Oh, go. Hanep. Palupet. High tech. Parang ako napapasa sa FB na nagre-reklamo dyan. Kesyo pasaway, kesyo kamote, mo, lahat ng driver sa una ni bago. Kasi hindi man, yung ibang driver, hindi man araw-araw lumalabas
sa kalsada. Magugulat sila, may traffic light pala, nakalampas na pala. Under learning pa yung mga may biyahe dito. At ano nyo lang, turo nyo yung mga walang alam sa traffic lights. Yan, alright mga pinga, ito yung overlooking, baka patagin to nag-road widening kaya pinalawak. Ayun kagayan nyo yung setup ko na YCBT or CBT setup. Kapag kayo ay touring speed lang, hindi ka bumabakbak, hindi ka nag-racing na masyado, hinay-hinay lang. Yung maka-speed ka ng 80, 200 or 110, so, pwede na. Yung sagad-sagad, hindi ito para sa inyo. Number 2, Appeal Road, puro bahon, tapos gas kayo ng Petron XCS yung recommend ako pag Appeal Road, mas malakas. Number 3, hindi kayo nag-DTS, nagta-top speed. Number 4, kung heavy rider kayo or magaang kayong rider with OBR, pwede to. Pwede naman, kaya naman. And number 5 ay city drive. Pwede ito sa city drive kasi nga hindi siya magigil masyado. Then pwede rin mag-open muffler or power 5. Pwedeng mag-UMA power 5 kayo, exhaust with back pressure. Meron ako nakita na isang power 5 na maganda. Yung kanyang elbow is 28mm lang. Sa mid, sa headers, 28mm. Ang ganda yan. Ang pangalan niya ay Rev Exhaust. Tapos meron siyang painaan, adjustment ng muffler ng noise. Yan, meron siyang adjustment. Under siya or gumawa ng Rev Exhaust ay si Exhaust 5. So, gusto kong subukan yon. Kung makasad tayo sa YouTube, subukan ko. Tapos meron pa siyang adjustment. Diba? So, yun lang. Mga pingo. Nga pala, i-share ko lang. Nag-UMA racing na high flow air filter tayo. Maganda sa rekta, pero sa arangkada medyo bawas ng konti. Kasi pinaluwang ko yung pasokan ng hangin para magtama yung air and fuel gas ko kapag full throttle. Pero okay naman sa pagbirit, sakto. Sa arangkada hindi ko pa alam na medyo mabagal ng konti kaysa dati. Although naka-unleaded gasoline ako ngayon, meron akong susubukan bilang kung maka 1,000 km. Titignan ko kasi yung sunog ng gasolina kapag unleaded. Pero ang ginagamit ko talaga ay XCS para malakas yung hatak. Unleaded gasoline para sa mga city drive, saka heavy traffic, para hindi kagad mag-init yung makina. Kapag kasi 95 octane pataas yung gasolina, napakainit sa engine. Tapos siyempre kapag uminit ang engine, manlalata yung makina. Okay naman yung speed, mabilis. Alright mga pinga, hanggang dito na lang yung aking vlog. Sana mayroon kayong natutunan. Itong setup na ito ay gamitin ko. Maganda rin siyang pang touring no? Siguro mag-update ako kapag naka 1,000 km na tayo. Ganun siguro kung okay pa ba, kung ano yung pakiramdam ko pag nila-ride ko. So far so good, okay sa akin.
Alright mga pingo, hanggang sa muli sa another episode. Don't forget to subscribe. Hit nyo lang yung subscribe button and bell notification for more updates and episode mga pingo. Stay safe and ride safe always, and bye bye.